po natin, Ms. Jeline Fernando. Sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa Exodo chapter 17 verses 8 to 16. At ito po ang sinasabi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalesita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Verses 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipunin ko ang mga Amalesita." Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya ito, "Si Yahweh ang aking watawat." Huling verse po. At sinabi niya sa mga tao, "Hawakan niyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalesita." Purihin po ang salita ng Diyos at ngayon po tinatawag ko ang kanyang lingkod na magbabahagi ng kanyang salita, Pastor Ed Domingo. Sige po, tayo ay lumapit sa Panginoon sa pagkanin. Salamat po, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat sa magiging pangungusap mo sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang katapatan, O Diyos, sa buhay namin individual at collectively as glorious covenant ministry people. Salamat dahil may tipan ka sa simbahan ito. Salamat, ibinawa mo siya bilang banner sa lugar na ito ng Ibundo. Isa sa mga banner sa lugar na ito, Panginoon, ng ibang po. Salamat sapagkat hindi ka nagkamali, Panginoon, ng pagpili. Kami nagkakamali, kami nagdududa, kami nagtatanong, pero kayo po, mula pa sa simula, ang inyong plano'y mananatili, kaya hindi ka nagkamali, Panginoon, sa pagtawag at pagtatatag ng simbahan dito sa lugar na ito. Ito po ang aming samot na langin, mag-usap ka sa amin, Panginoon, bukas ang aming puso't isip sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at Amen. Praise God. Palakpakan natin po yung Panginoon. Ayun sa akin po lang tayo. Remember that life is full of battles. As if the slide is ready na. Life is full of battles. Yung ibang battle, dito sa nangyari, hindi nila sinulisit yan, di ba? Inatake silang bigla. Pero for us to understand that, ano ba yung flow ng kwento nila? Ano ba yung nangyari bago dumating sa chapter 17? Pagtingin natin yung kwento, paglabas nila ng pagtawid nila ng Sea of Reeds, yung dagat na pula na tinatawag, dagat na mga tambok sa ibang salin, kasi puro reeds yun, mga halamang tambok. Pagtawid nila, nagtagumpay sila,
Ang unang reklamo nila, walang tubig. Umiyak sila sa Panginoon, walang tubig. At binigay ng Panginoon yan, chapter 12, yung pagliligtas, 13, 14, 15, yung awit ni Miriam. At beginning at 15, the latter part, dumaraing sila walang tubig. Binigay ng Panginoon. Pagkatapos, ang pangalawang daig nila, chapter 16, wala silang pagkain. Wala silang karne. At inaalala nila yung magagandang biyaya dun sa Egypt. So, ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng karne. At ang sabi ng Bible, sa sobrang dami, sa sobrang kasabikan nila, halos lumabas yung karne sa ilong nila, no? Yung sobrang kabusugan. Pagkatapos noon, dumaing sila, again, at chapter 17 tayo, dumaing naman sila muli sa tubig naman. And this time, ang paraan ng Diyos ay sa pamamagitan ng bato na hinampas ni Moises. At bumalong ang maraming tubig. And then, pagdating na nung sumunod na talata, makita natin, sinalakay sila ng mga Amalesita. Now, ang circumstance niyan, pag tinignan natin yung sandwich ng paggalaw ng Diyos at maging nung flow ng Book of Exodus, paglaya mula sa kapangyarihan ng Ehipsyo, nakatawid sa dagat na pula, himala ng Panginoon, unang pagsubok, pagkain, pero the Lord has provided, tubig, but the Lord has provided. Pangalawang pagsubok nila ay walang karne, binigay ng Panginoon, pangatlo, tubig ulit. Tubig, pagkain, tubig. Ngayon, digmaan. At yung digmaan na yan ay hindi nila pinili. Kaya sabi natin, life is full of battles. May mga laban na hindi ka namimili, dumarating lang sa'yo. Patagi natin narinig as a way of encouragement sa mga wall natin sa FB, choose your battles. Hopefully, pwede yun. Totoo naman yung sa isang banda. Those battles that within your control. Pero remember, there are battles that are brought to your backyard or even in your front yard na hindi ka handa, hindi mo alam, wala kang kinalaman, dinadala sa'yo. Okay? Laban na hindi mo pinili, laban na hindi mo ginusto, dumarating na lang sa'yo at nangyayari yan. At ang malungkot doon, sabi ng binasa natin, sa likod umatake yung kalaban, tuso talaga eh. Sa likod umatake. Now remember during the time, wala pa silang selection of order ng kanilang tribes. Kasi wala pa sila sa Sinai. They were in Rephidim, general place ng Sinai, parang sabihin natin Giginto. Yun ang Sinai, yung Giginto. Ang Rephidim ay tuktukan, isang bayan, isang barangay. Isang area lang siya. Wala pa sila sa bundok ng Sin kung saan katatagpuin sila ni Yahweh. And then they will be the covenant people of God. Before that, they will prepare for a battle. Isang pagsasanay sa kanila, digmaan. Pangalawa, ang maganda naman, chapter 18, papasok tayo sa chapter 18, bago yung chapter 19, before they met God. Ano yung chapter 18? Yung reign of peace, in a sense. Reign of peace. Bakit? Kasi yun yung nagpapayo si Abraham, si Moises, dumating yung kanyang biyanan, si Jethro, alam natin yun, pinayuhan siya, at nagsimula yung unang term ng judges na gamit doon, and later on, maaaring foreseeing, yung sumulat siguro yung nag-collect kasi magkakaroon ng separate book for judges, hinanda niya na yung magbabasa na magkakaroon talaga, at naka-group sila. Kasi po mga judges, hindi naman siya judge ng buong nation. Normally, a judge is a judge in a particular region or in a particular tribe, hindi lahat hawak niya. So, dun pa lang sa posisyon na pumili ka ng manguna, magpapayo ng tigi 100, 10, 50, 100. Okay, yun yung bilang nila, di ba? So, paghahanda na yun, no? Pagtingin, preparation hanggang sa pagdating nila sa mountain of covenant, and moving forward hanggang sa magkaroon na nga sila ng mga tribal identity. At yung kanilang movement, meron na, binanggit na sa Exodus, especially sa Numbers, na mauna ang Judah at sa likod na yung iwan ng mga tribes. Meron na silang linya. Dito wala pa, kalat pa. Kaya most likely, ang mga naiiwan, ang mga mababagal, yung mga mahihina. So yung salakay ng battle sa kanila, yung dating ng pagsubok sa kanila, sa pinaka mahinang panahon at pagkakataon ng kanilang buhay. At madalas, kung lalagyan natin application, ganun talaga nangyayari.
Hindi mo na nga pinili yung laban mo, darating pa siya sa panahon that you're most vulnerable. Sa panahon na hindi mo inaasahan. Sa panahon na akala mo okay na ang lahat. Sa panahon na akala mo maglalakbay ka lang peacefully at tatawid ka lang at makakarating kayo sa pangako ng Panginoon. And normally akala natin pag nangako ang Diyos, smooth sailing from point 1 to point 10. Pero minsan magtataka ka, along the way, ang daming pagsubok, ang daming problema until ma-reach mo yung pangako ng Panginoon. May isang na nagsabi, di ko lang, nabagit ko na sa inyo eh. Hindi kaya pwede na yung buhay natin ay tuloy-tuloy lang na masaya at maganda? Bakit kapag maganda yung nangyayari, ang susunod ay mabigat na problema, kaya po yung iba ayaw magsaya? Nabagit ko na yata sa inyo yan. Kasi nga, pagramdam nila, lalo yung matatanda, sabi nila, tawa ka ng tawa ngayon, bukas iiyak ka. O kaya, masyado kang masaya, abangan mo, may balik yan. So both ways. Kaya minsan natatakot tayo na mangyari yun at mag-celebrate. Pero pag binasa natin ang scripture, maging sa kwento nila, although maraming problema silang kinaharap, wala pa sila sa pangako ng Diyos, and yet all the way, God was providing for them in a sense. The presence of God was with them, confirming His covenant, confirming His presence, confirming His promises. Alam niyo maganda ron sa simula ng Exodus, di ba sabi ng Bible, Exodus chapter 3, minute niya si Moses, bumaba siya sa burning bush, sabi niya, ito yung sabi ng Panginoon kay Moses, I heard the cry of my people. Wala pang formal covenant, wala pang formal agreement, pero tinawag na sila ni Yahweh, hindi pa siya kilala nung time na yun, by aking bayan. Narinig ko ang kanilang iyak. Tanong, balik tayo, chapters 1 and 2. Nagdasal ba ang bansang Israel sa kanilang kahirapan? Wala kayong makikitang no na nagdasal sila, sapagkat hindi nila kilala kung sino nila tatawagan. Ang alam lang nila, ang Diyos na nagpakita kay Abraham, ang Diyos na nagpakita kay Isaac, ang Diyos na nagpakita kay Jacob, ang Diyos ng aming magulang, ng aming ninuno, ni Abraham, Isaac at Jacob. Yun ang alam nila. At yung Diyos na yan, may iba-ibang qualifier kasi ang general term is El. Tapos nilagyan nila ng qualifier, El Shaddai, El Ola, El Elyon, etc. So walang specific name. Until Exodus, at nagpakilala si God na I am Yahweh. You know, the word Yahweh in Hebrew is interesting kasi it simply means breath. So yung word na Yahweh is not exclusive, basically it's supposed to be, it's not exclusive for Israel, it's just the way we breathe. Even the name of God in our everyday activity, may manifestation ng pagsama ng Diyos. Supposed to be ganoon. So balikan natin. Wala silang panalangin o dasal, hindi lang kung sino sila tatawag. Pero ang sabi ng Bible, ang sabi mismo ng Diyos, ang testimony niya, I heard the cry of my people. If you go to Exodus chapter 2, yung last verse niya, and the people cried because of the heavy burden that the Egyptians put on them. Walang pagtawag sa Diyos, walang in Jesus' name, sabagay yung testament niya, walang ama namin, walang Diyos ko, wala. Umiyak lang sila sa kanilang sobrang kahirapan. And you know what? The Lord heard the cry, which gives us, on the way, as an application ito, hindi interpretation, as an application, once we cry out, kahit walang pangalan, umiyak ka lang, naririnig ka ng Diyos. At magugulat ka, sumasagot ang Diyos. In fact, hindi mo nga pinag-pray yan eh. Pero binigay ng Diyos, inilabas ka ng Diyos. Bakit? Hindi mo kinakailang pangalanan si Yahweh. Hindi mo kinakailang pangalanan ng pangalan ng Diyos. Just enough just to cry before and bring out your heart. Narinig ng Diyos yan and God will act. Ang glorious covenant ministry started long way back, even before you were here. You don't know, you haven't seen them. Hindi mo nakita si Pastor Rubumi umiyak sa gabi. Hindi mo siya nakita nag-labor sa umaga. Walang nakakita Diyos lang. At ang Diyos lang na nakarinig ng kanyang dasal. At ngayon, ikaw at ako ay bunga ng mga panalangin na yan. Bunga ng mga iyak na yan. Bunga ng mga pawis na yan. Sabi mo sa tabi mo, you are blessed.
At sa lahat ng yan, wala pa to, hindi pa to lumalabas. Possibly na nakita niya yung Pastor Bimi ng mga naunang leaders. Possibly, or it could not be also. But the point is, along the way, as I were asking God, Lord, tama ko ba yung ginagawa namin? May kapupunta pa ba kami? May future pa ba kami as a church? May future pa ba kami as Christians? Ano mangyayari sa amin? One problem after another, one challenge after another, finances, people, etc., etc. Sabi nga, pinakamayroong problema sa church ay mga tao. That as long as there are people in the church, there will be problems. Yun ang malungkot doon. And the point is, God did not disappoint the previous leaders. What made you think that God will fail you now? No sir, no ma'am. God will continue to journey with you. Kahit bigla ang mga battles, kahit bigla ang mga dating ng pagsubok, the Lord will not abandon you because God made a covenant and a promise for you. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa atin. In this case, papunta pa lang sila sa promise, papunta pa lang sila sa Sinai. At siyempre sa promise land, of course. Wala pa sila sa promise land. Wala pa silang covenant kay Lord. Hindi pa nagkakaroon ng formal na pangakuan ng isa't isa. Doon pa lang yun sa chapter 20 up to chapter 24. Malayo pa. Pero despite that, God has been watching over Israel in that time. God was making sure that they were provided water, food, water, battle, peaceful rain, and even advising people. God was before them. And kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, as a way of application again, nauna na ang Diyos sa mga sitwasyon ng buhay mo. Hindi mo lang siya nakita, kasi nga nauna na eh. Kaya hindi mo siya nakita. Pero nauna na ang Diyos bago ka pa dumating. Kaya kung nag-aalala ka ngayon, wala nag-upload ako, wala pa masyadong like, wala pa masyadong follow, hindi pa mamonetize yung aking content, etc. Nag-aalala ka na? O di kaya yung negosyo mo, naku, although bumababa, next week, yung pagbaba na naman na rollback, isinara uli ng Iran ng kanilang Strait of Hormuz. Nabasa niyo ba huling balita? Binago nila yung desisyon nila. Binago nila, sinara uli nila yung daanan ng langis. Ano implication yan? Malaki, syempre, di ba? Pero ang punto mga kapatid, wala pa tayo sa pangako ng Diyos, sa pangako ng Diyos sa buhay mo, pero nauna na ang Diyos. And along the way, hindi din na pababayaan. May mga times nagtatanong din po ako, tama ba yung decision ko? Tama ba yung direction ko? Ang alam ko lang, doon ako dinadala ng Diyos. At ang alam ko lang, hindi ako lumili sa kanan o sa kaliwa. Minsan natatempt ako kasi parang mas maganda yung opportunity doon. So, parang gusto mo pumunta doon. Pero God has His way of bringing me back to my road and to my path. Praise God for His grace. At madalas ganyan tayo. We feel na parang hindi natin makita yung future, yung pangako ng Diyos nandoon. Along the way, yung daraanan natin masyadong mausok, masyadong marami tayong nakikita. At ayaw natin tumuloy, nakita natin parang mas magandang dumaan sa bandang kaliwaan. Baka shortcut nga sandali. Pero God in His grace, ibinabalik ka sa path para lakaran mo yung daan ng Diyos. It may seem slow, it may seem more, sabihin natin parang mas mahaba, but you're in the right path. Kapatid, nasa tamang daan ka. Kapatid, nasa tamang direksyon ka. Mabagal, oo. Mahirap, oo. Pero direksyon lang, kapatid. Hindi natin hawak ang maaaring mangyari sa hinaharap. So, we're moving forward now, moving fast to my outline. Now remember, ano nangyari dyan? Sabi ng Bible, papunta sila at bigla silang sinalakay ng kaaway sa bandang likuran dumaan. And now si Moses is left with one thing. Ano sabi niya? He called Joshua. The first time Joshua was named, ito yung unang introduction sa kanya. Later on, he will play an important role. Minsan ganyan ng Bible eh. Alam niyo yung sa pelikula yung foreshadowing? Di ba minsan halimbawa, nanonood tayo ng pelikula, tapos ilalagay halimbawa ng isang karakter yung tubig dyan. Tapos yung camera mag-aalis sa bida, mag-zoom in dun sa tubig. Tapos foreshadowing yan eh. Tapos sabi natin, may papel nagagampanan yung baso ng tubig na yung balang araw. As the story progresses. At tama nga, di ba? Same thing. May sinasabi natin. So Joshua will play a major role kasi later on niya, siya yung maglilid sa Israel. But the first time he was called, ano ang sabi sa kanya? His name was, not yet Joshua, his name was, ano yung biglang nag-slip sa mind ko?
Hindi pa siya pinakilala eh. Tinawag lang siya as, and the name means, He will save. Okay? Pinalitan ni Moses into Joshua, which means God will save. In this battle, yung unang pangalan ni Joshua, ang ibig sabihin ay ililigtas ko. Pero nung makita ni Moses yun, pinalitan niya, sabi niya, ililigtas kayo. Na sinasabi na ang source ng kaligtasan, ang source ng kapangyarihan ay hindi si Joshua. There's power beyond, even beyond Joshua. And so, nung papunta sila, this is the first battle they will encounter. Anong ginawa ni Moses? Umakyat siya ng bundok, kasi po nung time na yun, kapag lumalaban ng mga tao, itong mga Amalekites kasi, kalat na tribe sa lugar na yun. Wala silang specific place. Sila po ay galing sa lahi ni Edom, kapatid ni Jacob. So they were distant relative ng Israel. So, ang Amalekites po, tribal yan, ang trabaho nila, salakay ng mga kung ano man yung mga pwedeng lubog, mahihinang lugar sa, mahihinang bayan sa lugar na yun ng Redeem, yun ang kanilang trabaho. At nakita nila Israel, sinalakay nila. So, ang practice po nila during the time, pag may gera, yung pinaka-priest nila, o yung symbol ng kanilang Diyos-Diyosan, would stand on a top of a hill, tapos dala yung kanilang banner, itinutusok yun, ang ibig sabihin, our God is fighting for you. Sugod, or whatever. Nandun lang yun, nakatayo. Yun lang ang symbol niya. Mahalaga yung flag. Ang Israel, sabi nga natin, wala pa silang flag. In fact, officially, nagkaroon lang sila ng Israel flag, 1948. All throughout the history, wala silang matatawag na national flag. They were carrying the Star of David at ngayon, nakailang flag. Pero before that, even before 70 AD, wala nakakalaman ng flag nila. In fact, wala. Kasi alin nila ng mga images. Yung 12 tribes, may kanya-kanya silang flag, pero those are sketches. Halimbawa, si Judah ay a lion. Pero hindi tayo sure. Yeah, but the point is, yung flag would serve as an encouragement that God is fighting for them, with them and for them. And so Moses standing on the hill, ang ibig sabihin, God is fighting for us. Don't worry. Kaya naman lang silang banner. Ano tinas ni Moses? Yung staff niya. Ba't ano bang meron sa staff? Now remember, this is the staff that God used to divide the water, the Sea of Reeds. And this is the same staff na ginamit ng Moses para maging dugo yung Nile River, etc., etc. So this is the symbol of God. Wala pa silang flag, yun lang kanyang ginamit. At pagkatapos ng labanan, sabi niya, the Lord is my banner. Every time you see this is the banner of God. At ito ang sabi ng Panginoon, dahil ang mga Amalekites, sinalakay kayo na wala kang malay-malay. Sabi niya, from now on, mark this, I will make sure, or I will wipe out the name of the Amalekites sa balat ng lupa. Hindi na sila makikita pa kahit kailan. And true enough, 750 years after that, nung time ni King Saul, anong sabi ng Panginoon ng Lord kay Samuel, tapos dinala kay Saul, sabi niya, salakayin mo at lipulin mo ang buong lahi ng mga Amalekita sapagkat, binigay niya yung kwento sa quoting Exodus 17. So, 750 years, God did not forget. You know what? Paring ikaw, nakalimutan mo na rin yung mga promises na Lord sa buhay mo. Ang dami nun. Pero si Lord, hindi nakalimutan niya. In my lifetime, I only have 3 covenants with God. And every time magkakaroon ako ng pagliligtas ng Panginoon, I'm always reminded of the covenant that I made with God. Ang Diyos, hindi nakakalimot sa pinangako niya sa iyo. Minsan tanongin mo, Lord, pwede ba i-remind mo? Ano man pinangako mo sa akin? Walang masama. Ang Diyos natin mabuti, siya ay ating Ama. Ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, balikan mo, magtataka ka, hindi ka naman pinag-pray ito. Sobra-sobra yung biyaya. Siguro, but probably, nung maliit ka, or along your growing years, alam mo yun, sumagot ang Panginoon sa'yo. At umiyak ka sa Kanya. At nangako ka sa Kanya, o nakareceive ka ng pangako sa Kanya. At ngayon, nakalimutan mo na yun, pero tapat ang Diyos at binibigay yung mga pangako. Glorious Covenant Ministry, this is not your future. Natutuwa ako, ito yung inyong flag, although meron kayong isa sa keso, kaya lang nirelease na ninyo. You know, the word hand in this, at least in that pericope, was mentioned 7 times.
Now, hindi tayo sure kung bakit. And it was mentioned 7 times. And 7 speaks of completion, not necessarily the number of God. 7 is not necessarily the number of God, please. Because the Antichrist will have 7 heads. Demonyo, okay? Pito rin, okay? So it simply means completion, perfection. Okay? So God was saying complete, perfect, lifting up the hands, symbolizing the presence of God, pagsama ng Diyos, and God wiped out Amalek. That's the plan. Tapos hindi lang si Moses umakyat, sino kasama niya? Sino? Si Aaron at si Hur. Aaron came from the priestly line. Pag binasa niyo yung genealogy, Hur came from the tribe of Judah. So you have the priests and the kings. And Moses was in between of them, representing indeed Christ, the seat of Christ, forever interceding for us. Hebrews chapter 7, Romans chapter, I forgot the chapter. Jesus promised to intercede for us. At palagi yan ang Diyos. Bisa napapagod na tayo manalangin. Remember, Jesus is standing before the Father for you. Of course, the intercession that could mean salvation. He intercedes for your salvation. But it could also mean praying for you or appealing for you. Sometimes, pagod na tayo mag-pray. Sometimes, hirap na tayo mag-pray. Sometimes, ayaw na natin mag-pray kasi parang nakikita natin walang nangyayari. Remember, Jesus is praying for you. That's one. Second, Romans chapter 8, ano sabi ng Bible? The Spirit helps us in our weakness. The Spirit intercedes for the saints. The Holy Spirit prays for you. Jesus prays for you. Ano mga kapatid ang hinahanap mo? Ano pa ang kailangan mo? Glorious Covenant Ministries, darating yung time, wala na natin ng prayer meeting, mapapagod na kayo, mainis kayo sa mga tao nyo, wala mga commitment, pagagalitan nyo sila, mabibigod kayo sa kanila. But remember this, God will not give up on you. God will not surrender you to the enemy. The Lord will fulfill His purpose for you, Glorious Covenant. Kasi wala pa kayo sa pinangako ng Diyos. Papunta pa lang kayo. Kaya ang dami-dami yung natin. 3 things, tapos na tayo. Sorry. 3 things, I wrap up. Una, progress attracts challenges. Lagi yan. Gusto niyong yumaman? Praise God. Ihanda mo sarili mo sa problema. Kung may 10,000 piso ka, ang problema mo para sa 10,000 piso. Kung may 1,000,000 ka, ang problema mo pang 1,000,000. Kung yung 10,000 halos magpakamatay ka na, anong gagawin mo sa 1,000,000? Gusto niyo bang yumaman? O everyone, bring it on, Lord! Lahat ng pag-unlad may kasamang hamon. Ano man, ang halaman, pag nagsimula ka, magsimula sa maliit na paso. Pero pag lumalaki, you have to change the pot. Why? It's growing. You need space to grow. I'm not talking literal space. So siguro, maaari din. Pero you need space to grow. You need height to grow. So wag kang ma-confine. Kung sa area mo, territory mo, buksan mo yung mata mo. Buksan mo, papasukin. Pero ang punto lang, huwag kang masarhan. Doon nga sa 2 Samuel, ang sabi ng Bible, God will break through. Baal Perazim, the Lord will break through in your life. Progress attracts challenges. Ang Israel, they were moving towards the covenant time. They were moving towards the promise of God. They were moving forward. And all of a sudden, these people na walang magawa sa buhay, sabi nga nila minsan gano'n, yung mga walang magawa sa buhay na magugulo kasi walang magawa, nag-busy. Inatake sila, at sila yung parurusahan at kukunin ng kayo ng... Hindi naman pinanggit kung may namatay, walang mention na namatay. So kung saan ibinihit yung nila. Pero, gila pa rin, laban pa rin. At sa buhay mo, if you want progress, that's good, but be ready for challenges. Kasama yun. It comes with the package. It goes with the territory. Progress attracts challenges. Pero ito maganda, pangalawa. Ano yung second, natin? Help comes from unnatural ways. Tingnan mo sa tuloy ko tabi. Yung nasa likod. Tumingin ka ng mga 2 kalahating tao.
Ito ang bantahan. Ito ang threat ko sa inyo. Huwag mong mamaliitin yan. Huwag mong mamaliitin yan. Huwag mong tutuntukan ang buhay na nasa tabi mo. Huwag mong sasabihin, itsura, hanggang dito na lang ito. Alam mararating ko. Itsura pala, bagsak. Hindi ka sure. Hindi mo alam. Baka mauna pang mag-around the world tour yan sa'yo. You'll never know. Huwag mong tuntukan. Hindi nakatapos. Alam mararating yan. Sorry po wala akong ibig sabihin na masama. Mangangalakal na lang yan. Matinong trabaho ang pangangalakal. May mga yumayaman sa pangangalakal. I know stories. And that's good. Okay lang. Pero syempre, yung tingin natin minsan, huwag mong maliitin. Matandaan na to. Ilang taon na lang to. Wala na to. Hindi ka sure, baka mauna ka. Ang daming na-atake ngayon because of the heat. Hindi ka sure. Diba? Help comes from unnatural ways. Huwag mong limitahan. You'll be surprised. Sinong gagamitin ng Diyos? Minsan na nababaliktad ng mundo, dati pinapahiram mo, ikaw nang ihiram sa Kanya. Minsan may ganun. Naranasan niyo ba yun? Nandun ba kayo ngayon? Na kayo na yung nangihiram, kayo na yung nakikisuyo, na kayo na nakikiusap. Dati kayo pinakikiusapan, ngayon kayo na yung... It's very humbling. But God has to do that. God has to press us. Sabi nga na Isaiah, I forgot the exact text. Sabi niya, you can only drink from a cluster of grapes. You can't drink from a single grape. You drink from the cluster of grapes. It has to be crushed. And so sometimes yung ating suffering will have to be collective as a church, as a people of God. At magugulat tayo ang solusyon mula sa bibig ng isang bata. Help comes from unnatural ways. You can never calculate or even siguro predict how God will move. Tingnan mo ulit katabi mo, you'll never know, baka lifesaver mo yan. Tingnan mo ulit katabi mo, baka magulat ka. Hindi mo pinapansin, yung pala yayaman yan at mangungutang ka balang araw, inis-na po rito, iniirap-irapan mo rito, hindi ka makakautang. May mga tao sobrang nabaitan sa'yo, alam mo yun, may alam ako siguro karanasan niya to, nakita 50 plus na sila, nakita sila sa supermarket, ito lang kailan sa supermarket. Sabi niya, uy! Sabi niya, batch our classmate. Sabi niya, rata mo ako. Sabi niya, hindi. Sabi niya, yeah. Bilang ng mukhaan. Naalala mo na yung manay tayo? Lagi mo ako nililibre. Wala siyang maalala na nililibre. Pero alam mo yung mga taong tinutulungan, meron din naman hindi. Pero marami, hindi nakakalimot yan. At least karamihan hindi naman niya lahat. May mga tao pa rin may amnesia minsan. Pero yung mga tinulungan, tanungin ko kayo, di ba yung mga tumulong sa inyo sa especially yung panong na hindi nyo nakakalimutan? Siguro maganda rin ngayon na alaman nyo, baka pwede nyo i-text or i-message. Panggitin nyo lang, alam mo kapatid, magugulat siya, baka himatayin yan, baka mamatay pa yan. Pero pasalamatan mo, di ba? At least nadala mo na siya kay Lord, di ba? Laking bless. Hanggang tigay, nakabawi ka. So, last point, tapos na tayo. Help comes from natural ways. Lastly, of course, the banner. Moses raised a staff. In the hill of Calvary, there was also staff that was raised. Kasi sinasabi nila, hindi naman ganyan kaganda yung cross ng time nila. In fact, sabi nga nila, mga pinuto na po, wala naman silang may kapang sila ng time. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi mga kriminal lang pinapako dyan eh. Basta kukuha sila ng kahoy, isa pinagpapatong lang nila. Wala. Yung ganda ng cross na nakikita natin, hindi ganyan kaganda yung mga cross nila. Pinagpapatong na kahoy lang yan. Hindi ka pa nga sure kung matibay yan. Tapos may mga, minsan may mga, alam mo pagka nagputol ka ng kahoy, may mga twigs pa nakalusot dyan minsan. Hindi yan fine and refined. It was simply a piece of wood. So, Moses raised a staff, and God, after 2,000 plus years, almost 3,000, raised up His own banner. And it's Jesus. And praise God. Now you have a banner. It's Jesus. Doon sa Exodus na kwento natin, 7 times the hand was mentioned. At sabi, every time you see this banner, Moses lifting up his hands, the Lord will make war for you.
Last application na gusto ko i-challenge kayo. Every time kapatid, na itataas mo ang kamay mo sa Panginoon, the Lord will raise. You are raising your banner to God. The Lord will come and remember His promise to you. Sometimes hindi mo na ka na magsalita, umiyak ka lang. Minsan hindi mo na ka magsalita, magpuntong hindi ka lang. Ay, naku. Minsan hindi mo na ka lang magsalita, magsumbong ka lang. Naaway ako. Minsan hindi mo na ka lang magsalita, magpaliwanag. Yan ganyan tayo lagi gusto natin ipapa. Hindi na. Si Peter nung malulungan ng sigaw niya, help! Wala na. Iba yung panalangin mo pag nasa bahay ka, naka-aircon ka, at gising pa yung diwa mo, iba yung Lord, hallelujah. Iba rin ang panalangin mo pag nahulog ka sa puno, nakabiti ka ng patiwarik. Diyos ko, magpadala ko po kahit aso. Kung makita ko, kahulan ako, marinig ng tao. But the point is, Jesus, and He promised to meet us. Glorious Covenant Ministry, the Lord has been faithful for you. The Lord has been faithful with you throughout the years. And what makes you think that for the next generation, yung generation namin mawawala ito, we will not be here forever. Alala niyo si Mufasa, sa si Simba na naglalaro sila, sabi niya, Dad, we'll be together, right? Tapos pinamig si Mufasa, sabi niya, look, we tell you something. Tapos pinahiwanan sa kanya circle of life. Mawawala kami rito, praise God for extended life, pero hanggang dun lang. Hindi kami kasama niya forever. Yan, yung batang yan nasa harap, that's the future of covenant, glorious covenant. Sino pa? Yung mga bata rito, you are the, at least we're looking at 40 years lifespan down the road, and another. God, if God has led you this far, it's not to kill you, it's not to destroy you, but to prosper you and to flourish. Mga kapatid, expect the best in the days to come, with challenges of course. Sinabi rin naman Jesus. Pero for you, Glorious Christian Ministry, the Lord is continually working in your midst. Yes, kinakailangan kayong i-check. Yes, kinakailangan kayong i-rebuke. Yes, kinakailangan itama, i-fine-tune ang inyong leadership or whatever. Kinakailangan i-fine-tune ang mga buhay, yung commitment ninyo, yung mga palate, ako late, sorry po. Yung mga palate-late, yung mga agree ba kayo? Support natin ang gawain? Okay! Pagdating ng gawain, walang tao. Kapatid, watch out na. Mag-ingat ka kapatid. God is marking His calendars also. God is marking His diary also. Okay. Oh, tapos na po. Timer na yun. Anyway, may benediction pa naman ako mamaya. So let me give you the benediction later. Let's just close in prayer for the message. Lord, salamat for challenging us. The Lord our banner, Jehovah Nissi. Thank you for your goodness. We praise you, we bless you. In Jesus' name. Amen. God bless you.